Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Almeida children, sa pinagpalang papuring awit, pagdakila sa ating pinamahal Peso Kristo. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon na pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ating po pakinggan ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamahal Panginoon. At ito po ay dadalhin ng aming beloved ordained preacher, Brother Nilo D. Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, to beloved Brother Eddie Grapani. Amen. Hallelujah. Ang beloved preacher, mga mahal. Mga kapatid, tayo po muna dumalangin sa dakilang Diyos para sa mga mahal sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng mahal Panginoon. Hingin natin ang patnubay ng ating mahal Panginoong Sus, mga minamahal. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, O Diyos. Sa gabing ito, mahal Panginoon, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin, Ama Banal. Salamat patuloy mong dinirinig aming mga dalangin, O Diyos, hallelujah, Lord God, mahal Panginoon, sa pangunat panalangin. Ang beloved Honorable Pastor Walter Estrada Almeida, muli naming hinihiling, Ama Banal, O Diyos, ang iyong patnubay, mahal Panginoon, sa iyong mga salita sa aming pong tatalakayin sa gabing ito. Sa ganang akin naman, wala akong magagawa, mahal Panginoon, ikaw ang siyang gumabay sa amin, Ama Banal, dakilang Diyos, hallelujah, Lord God. Mahal Panginoon, muli mong luwalhatiin ang iyong dakilat marilag na pangalan, mahal Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita, O Diyos, Lord God, hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat, abutin mo ang aming mga kababayan, mahal Panginoon, O Diyos, saan man bansa sila naroon, saan man sulok ng aming bansa, O Diyos, naroon ng aming kapatiran. Lord, anoint thy word, make them believe, O God, in the name of Jesus we pray, and we bind the power of darkness, hindrances cast out in the name of Jesus, in Jesus' name. Amen, amen. Praise God. Bagong lahat, mga kapatid, nais kong magpaabot ng pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating pinakamamahalang Panginoong Hesus. At ako po ay nagbibigay ng dobling paggalang pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Walter Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Ganon din ang kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At patuloy po nating inaalaala, may mahal ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida. Praise God, hallelujah. At mga minamahal sa inyo pong lahat, sa aking mga kamanggagawa, sa ating mga mangangaral, mga kapatid, saan man sulok ng ating bansa, ng mundo, may mahal, samahan po ninyo kami sa ating pag-aaral ng salita ng dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Mga kapatid, talakayin po natin, mga minamahal ko, ang the right hand of God. Mga minamahal, the right hand of God, mga kapatid ko. Mga kapatid, tayo po ay tatalakay, mga minamahal, ng nais po nating liwanagin, mga kapatid ko, yung mga nagkakaroon po ng problema at iba'y pagtatalo-talo, ay mahal, yung nagkakaroon ng discussion, mga kapatid ko, sa social media, patungkol po sa pagka-Diyos ng ating mahal na Panginoong Hesus, may mahal. Ilan ba ang Diyos? Mga kapatid, sino ang Diyos? May mahal? At ito pong right hand of God. Ano po ba ito, mga kapatid? Ang Jesus Miracle Crusade po, katuruan po minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, purong-purong salita ng dakilang Diyos, buong katotohanan, minamahal na pinahayag sa atin ating beloved Honorable Evangelist Walter Estrada Almeida, na meron tayong isang Diyos. Amen. One God in three manifestation, mga kapatid. No? Three manifestation, three offices, or three role, mga mahal. Iyan po ang mga kapatid ko katuruan na dala ng Jesus Miracle Crusade. Mga kapatid. So, ibig sabihin, mga mahal, yung Father, yung Son, at yung Holy Ghost, Jesus, mga minamahal. Nag-iisa, mga kapatid. So, wala po tayong mababasa sa Bible na right hand of the Father. Mga mahal, ang mababasa natin doon ay right hand of God. So, how can Jesus Christ be at the right hand of God? Kasi meron po mga minamahal, mga pag-aaral, mga kapatid. Kasi ako po ay galing sa Trinitarian In-Person Fellowship at isa po yun sa aking ipinaglalaban nung araw, mga minamahal. Pero nung ako po ay tawagin ng dakilang Diyos, mga minamahal, 1983, ako po ay na-rebaptize from Father, Son, Holy Ghost baptism, mga minamahal ko. Ako po ay nagpa-rebaptize in the name of Jesus baptism, sapagkat binasa ko ang Bible, minamahal, inubos kong basahin ang the book of Acts, mga kapatid ko, pabalik-balik. Wala po ako nakitang mga apostol, minamahal, na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, mga kapatid. Pawang in the name of Jesus lang. So sa baptism pa lang, mga minamahal ko,
naliligaw na po ako. Kaya mga minamahal, mula noon mga kapatid ay mga mahal nakita ko sa mystery ng banal na kasulatan na yung aking paniniwala nung araw mga kapatid ko ay malayong malayo sa katotohanan. Ano po? So paano natin masasabi ngayon mga minamahal pag-aralan natin na si Jesus ang mahal na Panginoon ay nasa right hand of the Father mga kapatid? So obviously mga minamahal, wala namang kaliwa, wala namang kanan ang Diyos eh. Bakit? Wala kang makikitang kanan at kaliwa sa dakilang Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu, mga kapatid ko. So hindi siya nakikita. At sabi nga ng 1 King chapter 8 verse 27 na behold the heaven and heaven of heavens cannot contain thee. But sabi niya, but will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee. How much less this house that I have builded. Ayun, mahal. Ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko, sabi ron, ang kalangitan nga, halos hindi siya magkasya, mga kapatid. So, mga minamahal, God cannot be seen for Jesus is the express image of the invisible God. Ang Diyos natin, Espiritu siya sa John chapter 4 verse 24, may mahal, ang Diyos ay Espiritu at siya sasambahin sa Espiritu at katotohanan, so hindi siya nakikita. God cannot be seen, mga minamahal ko. Bakit? There is Jesus, mga minamahal, siya po ang image, express image of the invisible God. Gusto mo siyang makita? Gusto mo siyang makilala, mga minamahal? Yun, mga kapatid ko. Amen. Yung nagkatawang tao. Basahin natin ang Colossians chapter 1 verse 15. Mga beloved. Dito po, Colosas, Kapitulo 1, versikulo 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Amen. Mga minamahal, who is the image of the invisible God? Jesus Christ po yan. Amen. The firstborn of every creature. Praise Pinakilala, mga minamahal ko, na yung invisible God na yon, mga kapatid ko, yung Father, mga minamahal ko, no? Yung God the Father, mga minamahal ko, sabi ron, who is the image of the invisible God? There is only one God, mga minamahal. Yes, amen. Wala kang mababasa, mga kapatid ko, na sitas por sitas na mayroong dalawang Diyos or tatlong Diyos, mga kapatid. Wala po, mga minamahal. Meron pong iisang Diyos lang. At yun po ang belief, mga minamahal, ng Israel. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, sabi ng Bible, hear, O Israel, the Lord our God is one. Lord, mga minamahal. So doon tayo, mga kapatid ko, magsimula sa belief ng Israel, sapagkat yun po ang chosen nation, mga minamahal ko. At sila po ang pinakamamahal ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang kanilang paniniwala, ang kanilang belief, mga minamahal ko, ay there is only one God, mga minamahal ko. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yes, amen. Mga kapatid. At sa Colossians chapter 2 verse 9, mga minamahal ko, sa ating pinakamamalapan sa Kristo, doon pala nakapaloob, mga minamahal, yung buong kapuspusan ng pagkadiyos, mga kapatid. Tingnan nyo, Colossians chapter 2 verse 9. Tagalog po. Tagalog. Dito po sa Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayun, Amen. mga minamahal ko. Tingnan nyo, ang mga minamahal, ang sabi ng aming paniniwala nung araw, nung ako po Trinitarian in person, merong tatlong iba yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At yung pong tatlong yon, mga minamahal ko, 3 person daw yon, o mahal. Pero mali po eh. Hindi natin pwedeng ipantay ang mahal na Panginoong Diyos, kataas-taas ang Diyos, dakilang Diyos sa person, mga kapatid. Meron lang isang persona ang Diyos nung siya'y nagkatawang tao. Ngayon, mga minamahal, ang aming paniniwala nung araw, ganito, mga kapatid. 100% yung kanilang power. At yung tatlong yun, naghati-hati sa 100%. So, magiging 1/3 bawat isa. Ang power daw ng Father, 1/3. Ang Father daw ng Son, 1/3. At ang power ng Holy Spirit ay 1/3. So, pag pinagsama-sama raw, may mahal, 100%. Mga kapatid, sabi nga nung aking napakinggang mga ngaral parang ginawang pizza pie ang dakilang Diyos mga minamahal.
pabiro niyang sinabi, mga minamahal, pero makatotohanan mga kapatid. Oh, mga minamahal, wala yun sa Bible. Wala kang mababasang yung Father, 1/3 ng power. Yung Son, 1/3 ng power. Yung Holy Spirit, 1/3 ng power. Saan mo mababasa yon, mga minamahal? Wala kang mababasang ganon, mga kapatid. No? Sabi nga ng Revelation 22 verse 18-19, mga minamahal, kapag dinagdagan mo yung nakasulat sa Biblia at pinangaral mo, o kaya binawasan mo, mga minamahal, wala kang puwang sa langit. Wala kang kaligtasan, mga minamahal ko. Kung ikaw man ay mangangaral ng dakilang Diyos, mga kapatid, kahit ilang taon ka na sa ministry, ng pangangaral, mga minamahal, kung ang nangangaral kay wala sa Biblia, buburahin ng dakilang Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay, kung nasa aklat ng buhay nga ang iyong pangalan, mga kapatid. Kaya delikado po yun mga minamahal. So mga kapatid, sabi ng ating nabasa, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Yes, amen. Praise Assuming meron pong 1/3 power yung isa, 1/3 power yung isa, mga minamahal, sinabi rito sa Colossians 2:9, wala na po silang power. Kung meron bang iba yung Father, iba yung Holy Spirit, wala na silang power. Yes, amen. Mga minamahal. Sabi ron for in Him, Jesus Christ, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, mga kapatid. At sinabi pa po ng Philippians, beloved, Brother Edron, chapter 2, verse 10, sabi rito, mga minamahal, tingnan natin sa English po. Dito, from the book of Philippians, chapter 2, verse 10, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Tingnan nyo, mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, lahat ng tuhod sa langit, Amen. sa Praise lupa, mga minamahal, and even under the earth, sabi rito, Yes, amen. minamahal. Lahat luluhod Amen. sa pangalan ng ating pinakamamahal sa Amen. Kristo. Hallelujah. Praise Kung iba yung Ama, iba yung Holy Spirit, pati sila luluhod, mga Yes, kapatid. amen. Ayun, tino mo, pag-aralan mo lang. Ayun, mahal. Oh. That at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under Yes, the earth. amen. Mga Praise minamahal. the Lord. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. At mga minamahal, sabi pa mga kapatid ko ng John chapter 17 verse 26. Sa chapter 17 kasi ng John, yung buong kapitulong yan, may mahal, puro panalangin yan. Prayer ng mahal na Panginoong Sus sa Ama. Mga minamahal. Tingnan natin sa 26, beloved. English po, John chapter 17 verse 26. Amen. From the book of John, chapter 17, verse 26. And I have declared unto them thy name, and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Sabi niya, nananalangin siya, Father, I have declared unto them Thy name. thy name. Amen. So, magtanong ka, ano bang pangalang ipinakilala ng dakilang Diyos sa New Testament? Wala na pong iba Jesus Christ lang. Yes, amen. Pero sabi niya rito, I have declared unto them thy name. Sinong kausap? Father. So, madaling salita, mga mahal, ang pangalan ng Father na pinakilala niya, Jesus Christ. Amen. Yes, amen. And I will declare it, sabi niya, that the love of that the love wherewith thou hast loved me may be in them and I in them. Mga kapatid, ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko, sabi ng dakilang Diyos. So ang tanong, bakit tumatawag siya ng Ama? At bakit nanalangin niya siya sa Ama, mga kapatid, kung talagang isa lang ang Diyos? Yan po yung pinag-uusapan ngayon Yan po yung pinagtatalunan ngayon, mga kapatid. At yung mga nakikipaglaban na yan, mga minamahal, ay mga baguhan pa. No? Mga bago lang, mga bata lang, mga kapatid ko. Wala pang malawak, mga minamahal ko, na experience or kaalaman sa pagiging sa Christianity, mga kapatid. Mahirap kasi, little knowledge is very, very dangerous, mga mahal. Oh? Kasi pag nagkamali ka ng turo, itapon mo yung kaluluwa sa impyerno, mga mahal, napakadelikado niyan. No? Kasi mga minamahal, kapag nangaral ka, ibig sabihin, gusto mong papaniwalain yung mga miyembro mo sa yung sinasabi. Mga mahal. Kaya kung yung sinasabi mo, yung pinapangaral mo, ay hindi mo kayang patunayan, mga minamahal ko, napakadelikado, huwag na lang tayong mangaral. Oh? Delikado yan, mga kapatid.
So bakit tumatawag ang dakilang Diyos natin, ang mahal pang Jesus, tumatawag siya ng Ama, Ama. Bakit nananalangin siya sa Ama? Sa John chapter 13 verse 15, ang sabi rito, for I have given you, sabi rito, I have given you an example that ye should do as I have done to you. Mga minamahal, ang kanyang papel na ginagampanan, mga kapatid ko, bilang anak, no? Siya po ay nangangaral, siya po ay nag-aayuno, siya po ay nananalangin, mga minamahal ko. No? Yun po ay role, mga minamahal sa panahon natin ngayon. Role yun ng mga maglilingkod sa Diyos. Para alam natin paano tayo maglilingkod sa Diyos. Paano tayo mananalangin. Amen po ba, mga minamahal? Example lang siya, mga kapatid, bilang mga maglilingkod sa dakilang Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, mga minamahal ko, na siya po ay Diyos anak. Wala kang mababasa sa Biblia na Diyos anak. Anak ng Diyos meron. Anak ng tao meron, mga minamahal. So mga kapatid, sana po'y maliwanagan tayo dito po sa ating tinatalakay. Yan po, mga kapatid ko. Tayo po ang mga minamahal ay patuloy sa ating pong pag-aaral, mga kapatid. One God in three manifestation ang dala-dala po ng Jesus Miracle Crusade. Three offices, ibig sabihin, mga minamahal, tatlong kanyang office ang ginampanan. Nung siya po ay hindi pa nagkatawang tao, siya po yung nag-iisang Ama sa langit. Mga kapatid, nung siya ay nagkatawang tao, mga minamahal, tinatawag siyang Son of God, not God the Son, mga minamahal. At ang paniniwala pa namin nung araw ay, nung namatay ang dakilang Diyos sa krus, God the Son pa rin siya. Umakit sa langit. Hindi po, mga minamahal. Son of God siya. At yung kanyang pagiging sonship, mga minamahal, naputol na po yun sa krus ng Kalbaryo. Nung bawian siya ng buhay, nung malagutan siya ng hininga sa krus, mga minamahal, putol na po yung sonship doon, mga kapatid. At nung siya po ay mag-resurrect, mga minamahal, akit sa langit, mga kapatid ko, siya ay nagbilin sa kanyang mga alagad, mga minamahal. Ang bili niya sa kanyang mga alagad, mga kapatid ko, sabi niya sa John chapter 14 verse 18, mga minamahal ko, ito po'y patunay ng Holy Spirit, siya mismo si Jesus. Amen. Tingnan niyo. From the book of John chapter 14 verse 18, I will not leave you comfortless. I will come to you. Tingnan niyo, mga minamahal. Sabi po ng ating pinakamamahal sa Kristo, nung siya po'y aakit na sa langit, I will not leave you comfortless. Amen. Hindi ko kayo iiwan na wala kayong comforter. I will come to you again. So, yung paniniwala natin nung araw ay ang Ama nasa langit na, ang Anak nasa langit na, Holy Spirit na lang daw nandito. May mahal, comforter, mga kapatid. Pero sabi niya, may mahal, I will come back, sabi niya. Mga kapatid. Sabi niya sa mga disciple niya, kasi iiwanan niya na eh. Sabi niya, kinukomfort niya sila, mga kapatid. I will not leave you comfortless. I will come back. Bayin ma. So, sino yung Holy Spirit dito? At patuloy pa, mga minamahal, na yung Holy Spirit si Jesus Christ, sa Romans chapter 8, verse 9, bayin mahal, tingnan natin. English po. From the book of Romans chapter 8 verse 9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Amen. Di ba Holy Spirit, mga mahal, ang nandito? Ang anak, mga mahal, assuming, mga kapatid ko, granting without admitting, may Diyos anak, may Diyos Espiritu Santo, may nasa langit na sila, mga kapatid. So Holy Spirit na lang nandito. Pero sabi niya rito, mga mahal, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Mga mahal. Tingnan nyo, mga kapatid. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Mga kapatid ko, isa pa, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, mga mahal, gusto kong ibigay sa inyo yung mga talatang mahal ang Panginoong Sus, siya mismo yung Father. Ano po? Bago tayo dumako dun sa ating right hand of God, mga kapatid ko. Tingnan nyo, Isaiah 9:6, sabi ng Bible, for unto us a child is born. Yes. Sabi rito, unto us a child is born, unto us a son is given. Sino po yan? Yung isinilang sa Bethlehem, Jesus Christ. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called
Ang kanyang pangalan ay tatawagin lamang, may mahal, tatawaging Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. Ang pangalang Jesus, tatawaging Everlasting Father. Wala nang pagtatalo doon. Amen. Huwag mahal. His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. Finish na. Amen. Mga mahal, the Prince of Peace. Amen. Ano Praise po? the Lord. So sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, may mahal, ating beloved brother 1 Timothy 3:16. 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto Gentiles, believed in on the word, received up into glory. Tingnan Amen. nyo, mga mahal. For without controversy, great is the mystery of godliness. Sabi ng Tagalog, wala nang pagtatalo. Sabi niya, wala nang pagtatalo. Dakila ang hiwaga, mga minamahal ng pagka-Diyos. Diba? Sabi ron, God was manifest in the flesh. Amen. Praise the Lord. Wala ka namang mababasa sa Bible na dalawang Diyos. Mga minamahal, wala. Tatlong Diyos, mga kapatid, wala. Isang Diyos, mga minamahal, nako, napakarami, mga kapatid, bersikulo. So mga minamahal, sabi ron, the only one God was manifest in the flesh. Mga kapatid, mahal ko, nagkatawang nahayag sa laman, mga kapatid. Kaya nga sabi nga ni Philip, mga minamahal ko, gusto niya makatiyak. Sa John chapter 14, verse 7 hanggang 10, sabi niya, Guro, mahal na Panginoong Sus, ipakilala mo sa amin ang Ama. Ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na ito sa amin. Sabi ng dakilang Diyos sa 14 verse 9 ng John, Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? Ang tagal nyo na akong kasama, hindi nyo pa ako kilala, Felipe. Sabi sa verse 9, He that hath seen me, hath seen the Father. Praise the Lord. Yung nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Sabi ng mahal na Panginoon kay Philip, mahal. And how sayest thou then, show us the Father? Mahal. At isa pa, mga kapatid, John chapter 10, verse 30. Tingnan natin to. Hayag ito, mahal. Diretso ito, mga kapatid. Sinabi ng mahal na Panginoon. John chapter 10, verse 30. Amen. From the book of John, chapter 10, verse 30. I and my Father are one. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal. I and my Father are one, mga Amen. kapatid. Praise the Lord. Ang sabi nga nung nakausap ko, mga minamahal, ano raw, ang ginamit daw doon ay R. Ibig sabihin dalawa sila kasi plural daw yun eh. Mga mahal, conforme sa paggamit. Yes. Tingnan natin, gamitin natin is. Mga mahal. And I and my Father is one. Pwede ba yun? Mga mahal? Mali-mali ang grammar natin, mga kapatid. Conforme sa gamit. Sabi rito, sabi pa nung aking kausap, mga minamahal, ay ibig sabihin niya, nagkakaisa sila. Yung ama at yung anak, nagkakaisa yan. Kaya nga yung bilip nilang 1/3 ang power, 1/3 eh. Share. Mga kapatid, sabi ron, I and my Father are one, not agree in one. Amen. Mga minamahal. Kung saan ang nakalagay doon, agree in one, pwede pa. Na iba yung ama, iba yung anak. Pero sabi ron I and my Father are one. Okay, mahal. Napakalinaw, mga kapatid. Amen. Praise Kaya, mga minamahal, napakaganda po ng pag-aralan natin, pag-usapan natin yung pagka-Diyos ng mahal na Panginoon, mga minamahal. At ang sinabi, dito tayo sa Revelation, chapter 1, verse 7 to 8, mga minamahal. Revelation chapter 1, verse 7 and 8. From the book of Revelation, chapter 1, verse 7 and 8. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. Verse 8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was, and which is to come, the Almighty. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Ito, mga kapatid ko,
ang ating mahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos dito mga minamahal, Revelation chapter 1, siya raw po ang Alpha at Omega. Amen. Siya raw po ang beginning and the ending, mga kapatid. Sabi po ng verse 8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is, sino yun? Father, which was, sino yun, mga mahal? Jesus died on the cross, mga kapatid. And which is to come, mga mahal. So, siya rin. Wala na iba, mga kapatid. Yes, amen. Which is, which was, which is to come, mga kapatid. Yun yung tatlong office niya yun eh. So, sitting of the right hand or standing at the right hand of God, hindi po ibig sabihin physical right hand yon. Ano pong meaning nun? Right hand of God means power and glory of God. Yes, Bain mahal. Yan ang ibig sabihin ng right hand, mga kapatid. Oh. Power and glory of God. Exodus chapter 15 verse 6, mga minamahal. Mark chapter 14 verse 62 and Matthew chapter 26 verse 64, mga minamahal. Tingnan natin muna Exodus, beloved. 15 verse 6. From the book of Exodus, chapter 15, verse 6. Thy right hand, O Lord, is become glorious in power. Thy right hand, O Lord, had thus in pieces the enemy. Tingnan nyo. Amen. Thy right hand, O Lord, is become glorious in power. Praise the Lord. Amen. Panginoon mahal. Thy right hand, O Lord, has thus in pieces the enemy. Mark chapter, kayo po magbasa ng Matthew 26:64. Ako na po sa Mark chapter 14 verse 62. Amen. Sabi rito, Mark 14 verse 62, and Jesus said, I am, and ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power Amen. and coming in the clouds of heaven, mga kapatid. Right hand of power. May malang sabi rito. Matthew po. From the book of Matthew, chapter 26, verse 64. Jesus saith unto him, Thou hast said, Nevertheless I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. Amen. Hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven, mga kapatid. So, mga minamahal, tandaan po natin ito. There's only one throne in heaven Yes, amen. and one who sit upon the throne, mga kapatid. Sa Revelation chapter 4 verse 2, sabi ng Bible, and immediately I was in the Spirit, and behold, mga mahal, behold, sabi rito, a throne was set in heaven, and one sat on the throne, mga kapatid. Isang trono lang sa langit eh. Eh yung katuruan sa amin noong araw, mga mahal eh, may 3 trono sa langit eh, mga kapatid. Eh, syempre, hindi pa tayo nakapagbasa ng Bible noong araw. Mga mahal, eh, hindi ko pa naririnig yung matapang na pangangaral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Mga mahal. At yung mga talagang mystery ito eh, mga kapatid. Imagine, mga mahal, nung itinuturo ito ng ating beloved Honorable Pastor sa amin, on fasting po siya, mga mahal. Talagang nasa kapangyarihan po ng Holy Spirit, mga kapatid. Mahabang pag-aayuno yan, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal, talagang napakabait ng ating mahal na Panginoon. Ayun, mahal, nireveal niya ang napakagandang katuroang ito, mga kapatid ko. Sabi rito, immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. So, ang tanong ngayon, mga minamahal, paano, Brad, yung Genesis 1:26? Ang sabi ng Genesis 1:26, basahin natin, beloved. Genesis chapter 1, verse 26. And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over all of the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Amen. Tingnan niyo mga minamahal. Sabi rito, God said, let us make man in our image. Amen. Plural ang ginamit niya rito. Let us make man
in our image, mga kapatid. Sabi nila, hindi lang isa ang Diyos. Marami silang gumawa. Let us make man o mahal. Let us make man in our image, sabi dito. Pero tuloy natin sa 27, beloved. Verse 27, Genesis 1:27. So God created man in His own image. Bago na ron, o mahal. Tingnan nyo, tuloy. In the image of God created He him, male and female created He them. Amen. So God created man in His own Own image. image. Amen. Singular na. Ano Amen. po? Sa 26, plural ang ginamit. Let us make man in our image. Pagdating sa 27, God created man in His own image. In the image of God created He them, male and female created He them. He them. Mga minamahal. Praise the Lord. Sino po yung kasama niya, mga minamahal, sa paglikha? Yan ang tanong mga kapatid. Ang kasama niya sa paglikha, mga minamahal, hindi po Father, Son, Holy Ghost yun, mga kapatid. Ang kasama niya sa paglikha, mga minamahal, tingnan natin, mga kapatid ko, dito sa Nehemiah chapter 9 verse 6, mga kapatid. Makikita muna natin dito sa talatang ito na isa lang ang gumawa. Isa lang, mga minamahal. Thou, even thou art Lord alone. Amen. Alone. Thou hast made heaven, the heaven of heaven, with all their hosts, sabi rito, the earth and all things that are therein, the sea and all that is therein, and thou preserved them all, and the host of heaven worship thee. Amen. Praise the Lord. The host of heaven, angels po yan, worship thee. Wait, mahal. Tingnan natin kayo naman po sa 2 Kings chapter 19 verse 15. From the book of 2 Kings chapter 19 Verse 15. verse 15. And Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, which dwellest between the cherubim, thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth, thou hast made heaven and earth. Amen. Dito napansin mo, mga mahal, cherubim ang kanyang kasama ron, mga kapatid. At dito sa Nehemiah at sa 2 Kings, mga mahal, yung alone, mga kapatid ko, siya lang mag-isa ang gumawa. Amen. Thou even thou art Lord alone, thou hast made heaven and heaven of heaven, Amen. and with all their host, sabi niya. Mga mahal, sa 2 Kings, mga kapatid, Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, which dwellest between the cherubim, thou art the God, even thou alone, mga Amen. mahal. Praise the Of Lord. all the kingdom of the earth, thou hast made heaven and earth, mga kapatid. Paano natin masasabing tatlo yan? Amen. So, Isaiah 37 verse 16, mga mahal, tingnan natin. From the book of Isaiah, chapter 37, Verse 16. verse 16. O Lord of hosts, God of Israel, thou dwellest between the cherubims, Right. thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth, thou hast made heaven and earth. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Ihanda natin ang Isaiah 44 verse 24, mga kapatid. Isaiah 37:16, sabi rito, Lord God, Lord of hosts, God of Israel, that dwell between the cherubim. Yun ang kasama niya wait mahal. Mga angel po Amen. Between the cherubim, wait mahal. Thou art the God, even thou alone. Wait mahal, alone na naman ang ginamit. Of all the kingdom of the earth, thou hast made heaven and earth. Hallelujah. Isaiah 44 verse 24, mga mahal, ito pa. Amen. From the book of Isaiah, chapter 44, verse 24. Thou says the Lord, thy Redeemer, and he that formed thee from the womb, I am the Lord that maketh all things, that stretch forth the heaven alone, that spreadeth abroad the earth by myself. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Thus says the Lord, your Redeemer, who formed you from the womb, sabi niya. I am the Lord, who made all things, who alone Amen. stretch out the heavens and who spread out the earth by myself. Amen. By myself, sabi niya. myself. Amen. Wala na pong iba mga kapatid. Praise the Lord. Kaya mga mahal, saan mo makikita rin yung right hand of Father? Mahal, wala
Isa pang patunay, may mahal ang ating mahal Panginoon dito sa New Testament, mga minamahal. Siyang lumikha ng lahat ng bagay. Wala siyang kasama ron. Colossians chapter 1 verse 16 and 17. Mga minamahal, sabi ng Bible. Amen. From Colossians chapter 1 verses 16 to 17. For by him were all things created, that are in heaven, that are in the earth, visible and invisible, whether be thrones, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by him and for him. Verse 17, for he is before all things, and by him all things consist. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Mga minamahal, tingnan natin to, bantayan natin to, mga minamahal. For by him, mga kapatid. Kasi kung babasahin mo yung Tagalog, mga minamahal, mali ito eh. Mali yung Tagalog eh. Ito ang original eh. Kasi iba po yung through him at yung by him. Amen. Mga minamahal. By him, siya ang gumawa. Mga minamahal. Kapag through ang ginamit, mga kapatid ko, namagitan lang siya. Amen. No? Pero sabi dito, for by him were all things created. Amen. Siya mismo. Siya mismo. Yes, Mahal. amen. That are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominion or principalities or powers. Powers, mga minamahal, all power yan eh. No? All things were created by him, not through him. All things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. Praise the Lord. Amen. Siya lang mag-isa. Dahil sa kanya, mga mahal, lumitaw ang lahat ng bagay. Yes, mga kapatid. amen. Siya lang ang gumawa, mga minamahal ko. Napakaliwanag po ng Biblia. Kaya mga minamahal, ang ating pumbanal na gawain, mga kapatid ko, ay pinapangaral po natin. Walang ibang makapagpapatawad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng ating pinakamamalapan sa Kristo. That repentance and remission of sin should be preached in His name, Jesus Christ, mga mahal, among all nations, beginning at Jerusalem, and ye are witnesses of these things. Sabi ng Luke chapter 24, mga mahal, verse 47 and 48, mga kapatid. Kaya mga minamahal, tayo po ay nag-aanyaya, mga kapatid ko, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga minamahal. Ang makapagbibigay lang po sa atin ng kaligtasan, mga kapatid, walang ibang pangalan. Wala pong ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, mga mahal. Hallelujah. Bago tayo makakit sa langit, mga kapatid, kinakailangan muna, mga mahal, tanggapin natin ang nag-iisang pangalan. Amen. Na ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya nga sabi ng ating huling talata, mga mahal, Acts chapter 2 verse 38, mga kapatid ko, repent and be baptized, every one of you, Amen. in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost, mga kapatid. Kaya mga mahal, tayo po'y mag-alay na sa magandang awitin, mga kapatid, at anyayahan natin ang ating mga kababayan, mga mahal, sabay-sabay tayong mga minamahal, dumulog sa dakilang Diyos natin, manalangin po tayo. Tanggapin natin ang mahal na Panginoon, nagmamahal sa inyo, ay mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Narito magandang awitin. When I think of how you loved me, how you waited patiently, even when I turned my back and walked away, still
Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher, Brother Niludi Guzman, sa salita ng ating pinakamahal pa ng Kristo. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Muli, tayo po naturuan, ating napakinggan ang tunay ebanghelyo ng kaligtasan, na kung saan ating nga po makikilala ang tunay na Diyos na sinasabi ng banal na kasulatan, walang iba kundi ang ating pinamahal pa Kristo. Kaya sa aming mga kababayan, tanggapin niyo po ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Napakahalaga na inyo po matanggap ang totoong Diyos na kaya po tayong iligtas, kaya po tayong pagalingin ating makaramdaman, at lalo tigit, kaya po tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Tanggapin niyo po ang ating pinakamahal pa Kristo bilang Diyos at Hari na iyong buhay. Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi ang makapangyarihang pangalan lamang ng ating pinakamahal pa Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Tanggapin niyo po ang ating pinakamahal pa Panginoon. Sundin niyo po ang maiksing panalangin bilang pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihang pangalan niyo po, aming pinakamahal pa Panginoong Hesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita na aking nakapakinggan. Narito po ako, isang taong makasalanan. Lumalapit sa iyo, humingi ng kapatawaran sa lahat-lahat ko po mga pagkakasala, pagkukulang sa iyo. Mahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay. Patawarin niyo po ako, mahal na Panginoon, at isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa iyong kaharian sa kalangitan. Sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. At kami po'y manalangin para sa inyo. Opo, aming pinakamahal Panginoong Hesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa inyong dakilang pag-ibig. Sa pangunang panalangin po ng aming beloved pastor, Wildy Sada Almeida, interim prophet o God. Patawarin niyo po ang lahat na tumanggap sa iyo. Patulungan niyo po sila, mahal Panginoon, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po ni kanilang mga mahal sa buhay at isulat niyo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa iyong kaharian sa kalangitan. Sa mga kaparang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga pangailangan sa ating pinakamahal Panginoon, tayo po ay sama-sama manalangin. Through sa unang panalangin po ng aming beloved pastor, Wildy Sada Almeida. Hallelujah. Tayo po ay sumampalataya sa ating pinakamahal Panginoon. Walang imposible sa Diyos ng Biblia. Walang imposible sa Diyos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade. Walang iba kundi ang ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Opo, aming pinakamahal na Panginoon, narito po kami dakilang Diyos sa mga prayer request. Hallelujah, na pinapadala po ng aming mahal kapatiran, ng aming mahal kababayan. Sa pangunang panalangin po ng aming beloved pastor, Wildy Sada Almeida, iyon at yung pagpalang kamay dakilang Diyos. At sama-sama po namin pinapaabot sa iyong mahal na Panginoon. Hallelujah, ang aming beloved Jolieta Domingo. Mayroon pong luslos ang kanyang beloved husband. Abutin niyo po at pagalingin dakilang Diyos. Beloved Aurora Santos, may bara po ang kanyang puso. Pagalingin niyo po, mahal Panginoon. Ipuin niyo po dakilang Diyos. Beloved Mervens Minyano, na bumaba na po ang kanyang blood sugar level. Hallelujah. At na mayroon na po siyang diabetes dakilang Diyos. At ganoon din po aming pinakamahal ang lahat po na umaasa sa iyo. Sa mga oras nito ay mga kababayan, ang lahat po na yung mahal kapatiran, sumasampalataya sa iyo sa mga oras nito, mahal Panginoon. Iyon at yung pagpalang kamay dakilang Diyos, lahat ng uri ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, hallelujah, kidney trouble, lahat ng mga karamdaman, demons cast out right now, be healed right now in the mighty name of Jesus. Lahat ng mga problema, kahirapan, demons cast out in Jesus' name. Lahat ng uri ng mga problema, kahirapan, aming pinapalayas, demons cast out right now in the mighty name of Jesus. Be healed, complete healing in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At sa ating pagpatuloy, muli, narito po aming brother and preacher, Brother Niludi Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po, ating beloved Brother Ed. Ngayon, mahal, muli po mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat sa dakilang Diyos natin. Mga minamahal, sa gabing ito sa kanyang patnubay sa ating pong programa, mga kapatid. At para po sa ating mga kababayan, mga minamahal, patuloy po kayong umantabay sa atin at sumubaybay, mga mahal. Mula Lunes po hanggang Sabado, mga kapatid, ang ating banal na gawain, alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi tayo. And mahal, ang ating pong Facebook page, mga kapatid ko, ay JMCIM Alas Asin Bataan, mga kapatid. Ang ating pong telepono ay 0917-6755-160, mga kapatid ko. Pulhin ang dakilang Diyos at muli po, magpapaalam kami, mga mahal, pansamantala, mga kapatid ko, at babalik kami, mga minamahal, sa ating mga gawain. Lunes hanggang Sabado po tayo, mga minamahal. Purihin naman ang Panginoon at sa araw po ng Monday, mga kapatid, ang ating pong balik. Ayun, mahal. Alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi, mga kapatid. Bukas po ay wala tayo, ayun, mahal. At magkita-kita o magsama-sama pong muli tayo, rather, mga mahal, sa araw po ng Lunes, mga kapatid.
At sa ngalan po natin, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, yung balingkod, same pa po with Brother Milo de Guzman po lamang, may mahal Brother Eddie Grafani, ating technical side, mga mahal, Shinet Aresgado, nagsasabing, we love you so much po, but there is Jesus loves you more and more. God bless you all. Good night po.